Sa Pilipinas ngayon, trending na trending sa social media ang issue sa flood control project ng gobyerno kung saan ang mga namumuno sa ating lipunan na dapat sana ang pumoprotekta sa mamamayang Pilipino. Ngunit ito'y naging taliwas sa kanilang gawa dahil ginamit nila ang posisyon na meron sila upang pagtakpan ang kanilang ginagawang mali sa taong bayan para magnakaw ng limpak-limpak na pera na dapat sana sa proyekto ng bansa. Pero isang tanong na paulit-ulit sa kasaysayan, bakit pinapahintulutan ng Diyos ang ganitong pamumuno? Maging ang Israel, bayan ng Diyos, ay nakaranas ng masasamang hari. Simple lang ang sagot ng Biblia. Ang kanilang pagsuway ay nagbukas ng pintuan sa kapighatian. Ganon din sa ating panahon ngayon. Bakit ito nangyayari? Dahil laganap na ang pagsuway ng tao sa Diyos at sa ating panahon nga ngayon. Marami na ang di naniniwala sa Diyos. Halika't ating alamin ano ang sinasabi ng Biblia patungkol rito. Unang punto, pagsuway ng tao ang ugat ng maling pamumuno. Kapag ang tao ay lumalayo sa Diyos, pinapahintulutan niya na mamuno ang mga taong hindi maka-Diyos bilang bunga ng kanilang sariling pagpili. Tulad ng sinasabi sa Hosea 8:4, sila'y nagtatalaga ng mga hari, ngunit hindi ko iyon itinalaga. Sa ating panahon ganito rin, kapag mas nangingibabaw ang kasamaan, mas lalong lumilitaw ang katiwalian sa pamahalaan. Ikalawang punto, ginagamit ng Diyos ang masamang pinuno upang disiplinahin ang kanyang bayan. Tulad ng nakasulat sa 2 Kronika, hinamak ng mga tao ang mga sugo ng Diyos. Ang hirap at sakit ay nagiging paraan ng Diyos para gisingin ang mga tao sa kanilang pagkakasala. Paalala ito na hindi tao ang dapat nating pagkatiwalaan, kundi ang Diyos lamang. Ikatlong punto, sa kabila ng hirap, nais ng Diyos na tayo'y magtiwala at magbalik loob sa Kanya. Sinasabi sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo. Ang kahirapan at maling pamumuno ay paalala na siya lamang ang may tunay na plano para sa ating ikabubuti. Hindi ito ang katapusan, kundi paanyaya upang lumapit muli sa Kanya. Mula noon hanggang ngayon, nananatili ang aral. Ang mga pinuno ay maaaring pahintulutan ng Diyos, mabuti man o masama. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nasa Kanya lamang, tulad ng sinasabi sa awit 33:12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Kung ang hirap at maling pamumuno ay paalala mula sa Diyos, ikaw ba'y handang magpakumbaba at magbalik loob sa Kanya?